din. Dinagdumi. Mabibigyan daw. Hi guys, mga kanegosyo, kasenso ko Familia, mga kakoneho. Meron akong good news sa inyo. Finally, yun nga, balik pagkukoneho na tayo. Yes po, okay. May mga, although hindi rin naman talaga tayo nawala ng koneho, but ngayon, talagang mas magpaparami na tayo. Pero guys, sa mga nakakapanood nito, sa mga koneho natin, gusto ko, okay, mag-share tayo ng mga vlogs, mag-share tayo kung paano ulit mag-alaga, then mag-share tayo kung paano magluto, paano magkatay, and everything about koneho. Again, umasa kayo na weekly, kung hindi man natin nagawa na twice, or weekly, or magiging, let's say, once a week, may mga i-share tayo about rabbitry, about kung paano ba mag-koneho. But, guys, sa mga makakapanood dito, sa mga taong nag-iisip ng pagkakaabalahan, or negosyo, o ano man, gusto ko, may mga bagay tayo na gustong ipaalaala sa mga tao makakapanood nito na, again, ang paparabbitry, balik pagkukuneho, ito ang passion natin, ito yung namimiss natin, ito yung nasa puso natin. So, mga kakoneho, sobrang namiss ko kayo, malaki ang kasalanan natin sa mga sa nagkukuneho dito sa buong Pilipinas, sa ARAM po, sa Association of Rabbit Meat Producers in the Philippines, kina Sir Art, kina Ma'am Angeline sa grupo, na miss ko kayo. So, hindi naman tayo nawala, no? Hindi naman tayo tumigil, ano? Nagpahinga lang tayo. Kasi sa reason nga na nagkasakit tayo sa pagkukuneha before, yung FAR, but tayo naman, awa ng Diyos, healthy na. Siguro, doble-doble ingat na lang pag nasa farm. O kaya nga, minsan gagawin natin, kung mag-share tayo, hindi talaga mismo sa loob ng rabbitry, but sa labas. Ilalabas natin yung ilang koneho, ipapakita natin, explain natin. So, again, ulitin ko, sa mga magkukuneho pa lang, sa mga interested magkuneho, may mga paalaala lang tayo, okay, na gusto kong gawin. So, nung tayo nagkukuneho, nung time na nag-start tayo from day 1, na nakausap natin ang ating mentor, si Kuya Art Veneracion nga, na president ng ARAM, ang advocacy, ang unang-unang advocacy ay i-promote ang rabbit meat. Bakit kinakailangan i-promote ang rabbit meat? Ito nga, dati inano natin na substitute sa pork. Ano? So, ang rabbit meat ay napaka-healthy. Almost zero cholesterol nga, 1% pa yun. So, napakaganda. Maganda sa katawan natin, napaka-healthy. Kahit pa nga yung may mga sakit ay pwede. Yun yung advocacy, may promote yung rabbit meat, healthy meat yan kasi. And then nga, of course, nandiyan na yung livelihood na kahit pa paano healthy na sa ating katawan, nakakatulong at the same time makakatulong sa ating so yung food security ang unang-una, then sa katawan natin healthy siya, then of course nandun yan yung business side. Pero dapat katulong din namin kayo sa pag-promote ng pagkain ng rabbit meat na ipakita sa mga tao na pwedeng kainin, na healthy ang yung mindset kasi na nauna kasi na kaya raw ganon, noona raw kasi yung rabbit dinala yan dito ng mga sundalong Amerikano na inaalagaan nila na para pag nagutom o pwede nilang lutuin, pwede na kainin. Ngayon yung mga Pinoy daw binigyan ng mga Amerikanong sundalo. So, ginawa nila as pet. So, siyempre, parang isa, dadalawa. Inaalagaan nila, bine-baby. So, hindi nila kayang kainin. Pag kinain nila, baka iyak sila, malulungkot sila. So, talagang, ang naging mindset ng tao, ng mga Pinoy, hindi pwedeng kainin ang rabbit. Kaya nga talaga, nung unang-una pa lang tayo nag-rabbit, pag nalama, rabbit nakakarnihin. Diba sila parang nagugulat sila. Kasi nga, sabi nila, pet yun. So, but, kung ikukumpara natin sa China, sa Thailand, sa Taiwan, sa Vietnam, sa Italy, yung mga nag-i-Italy nga, nakakausap natin, yung mga seafarer, alam nila yan, sa barko, meron. So, marami talagang bansa na, yun nga, na yung rabbit, yung pagkain ng rabbit is normal lang na talagang, although dito guys,
for your information, may mga ibang palengke na may mga nag-baiting din na rabbit. So, yun talaga ang plano natin, yun talaga ang purpose natin, kaya tumutulong tayo ng pagpo-promote ng rabbit dito sa Pilipinas, na someday umaasa tayo na talagang po pwedeng namalengke ka, may dala-dala kang isang buong manok, isang buong rabbit, at sasabihin mo sa iyong nanay o sa asawa mo, yung ang lutuin niya ng tinola, kalahati ay pang prito. And then, babaunin ng mga bata sa school. So, guys, saludo ako sa mga patuloy na lumalaban, na patuloy na nag-promote ng rabbit, ang rabbit meat dito sa Pilipinas. Ako naman, sabi ko nga, hindi ho tayo tumigil, nagpahinga lang tayo. But, the good thing is, nandito na ulit tayo. So, babalikan ko yung sinabi ko nung una, na maraming naghihintay ng Papa Rabbitry line. Uulitin ko, inlano natin yan, na magkagagawa tayo ng sarili nating linyada, na Papa Rabbitry line. Itong Papa Rabbitry line na ito, magpuproduce ng magagandang lahi, magpuproduce na mabilis lumaki. Ibig sabihin, mabilis lumaki, mas mabilis nating makakatay. Siguro in 3-4 months, pwede na talaga nating katayin. At sa paraang yan, mas mabilis, mas matipid, mas makakakain agad tayo ng rabbit, mas maraming karne, at the same time, yung livelihood. Siguro, napansin ko lang, nung kung babalikan natin yung pagkakuneho natin, sumobra ang daming nagra-rabbit. Pero, siguro, pwede kong sabihin sa kanila, 95% doon, ang purpose kaagad is business, kumita. Marami naman mga big-time player nung time na yon na nakakabili sila ng mga import, kung saan sila kumukuha. Ang pinopromote pa rin nila, yung breed nila na mabenta, pero nasaan yung tulong nila na i-promote na pwedeng kainin. Kasi parang nawala, parang mas naging focus sila sa pera than promoting yung rabbit meat. Tayo, babalik kung ano yung sinimulan natin before, kung paano na ipinopromote natin yung pagkain ng rabbit meat, na ito ay healthy meat, then tinutulong natin sa tao, nagbibigay tayo ng mga breeder, nagbibigay tayo ng karne, nagbibigay tayo ng luto, pag may mga okasyon, tinutulong natin para ma-educate yung tao na ang kuneho ay napaka-healthy, ang kuneho ay napakasarap. So again, ulitin ko, pwede niyong gawin ang pagkakuneho. Sa isang kondisyon, dapat open kayo sa pagkain ng rabbit meat. Okay? Yung rabbit dishes. So siguro, magkakaroon ulit tayo, banda-banda dyan nagkaroon tayo ng rabbit, palada ng rabbit lechon. Sana magkaroon din tayo. Nakita ko sa Cebu, meron silang, may pinopromote sila na yung bang contest sa pagluluto ng rabbit. So hopefully, magawa natin dito sa Batangas na magkaroon tayo ng cooking competition na ang lulutuin ay kay mga rabbit dishes. So hopefully, magawa natin dyan. Shout out sa lahat ng mga Batanggenyo rin na nagkukuneho pa hanggang ngayon, at sa mga iba sa buong Pilipinas. Message nyo kami, i-PM nyo kami sa ating page sa Papa Rabbitry or sa YouTube channel natin ng Negosyo Philippines. Kung may mga breeder kayo, may mga guys, may mga parating tayo na stocks by March. Meron tayong ilang, medyo madami yon na breeder, New Zealand and Californian. So magpuproduce tayo. Again, ulitin ko, magpuproduce tayo ng Papa Rabbitry line. Yan talaga yung isang building natin sa farm, kaya natin pinagawa yun. Napakalaki nun. Pwedeng mag-house siguro ng up to 1,000 breeders yan. Ginawa natin yan dahil nga ipaplano tayo ng Papa Rabbitry line, and sa hindi naasang pagkakataon, hindi yun natuloy. But, unay Diyos, simula na nga ulit tayo, nagdagdag na tayo ng mga breeders, may mga tinulungan tayo, ilalabas natin ang Papa Rabbitry line. Ang Papa Rabbitry line ito, ang tutulong para makapag-produce tayo ng medyo mas malaki, affordable, and at the same time, medyo ilalas natin yung livelihood. Kaya maganda yon, food security na rin, may makakain tayo, may ulam tayo, then at the same time, makakatulong tayo sa mga tao na kumita sila. And then of course, yung mga tao na gusto nga kumita, gusto magnegosyo, pwede. So napakaganda yan. Maraming purpose tayo. Yan. Nandiyan na yung healthy sa katawan, may pagkain na tayo, makakatulong tayo sa mga tao. At the same time, sarili natin, kikita tayo sa mga kanegosyo, kasi sa kapamilya. Sana maging kaisa namin kayo. Sana katulad nyo rin maging katulad namin kayo, which is alam ko naman maraming ganong tao na
ang iniisip din yung makatulong. Okay? So hopefully, banda-banda dyan, magkaroon tayo ng mga training din or seminar ulit about rabbit tree. Okay? So kung paano magkuneho. So mga kanegosyo, kasi sa Cafe Emilia, may mga mineses na rin tayo ng mga old friends natin sa pagkukuneho. Shout out sa mga taga Cuenca, shout out sa mga Santo Tomas, sa mga taga San Jose, mga kaibigan natin. And hopefully, pagka nagkaroon yung event ang Arab sa Bulacan, hopefully makarating ulit tayo. Hopefully kung magkaroon ng mga Rabbit Congress ulit, dadating ulit tayo. So yun lang mga negosyo, kasi sa Cafe Emilia, antabayanan nyo yung mga feature vlogs natin, and then papasyal tayo sa ibang may mga yung ibang mga nagkukuneho pa rin. Ngayon, yung ibang mga natigil na baka pwedeng convince or usapin ulit natin, and then para magkasama-sama tayo, magkakita-kita tayo ulit, magkadaupang palad ulit tayo. So mga kanegosyo, God bless po, maraming salamat po, keep safe, and blessed Sunday. Sabay-sabay po tayong maging healthy, and sabay-sabay po tayong umasensa. Bye-bye po, bye-bye po.